Bago tayo magpapatuloy, allow me to share with you a passage sa Psalms 42 verse 1 and 2. At ang sabi po dito, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? May the Lord add blessing to the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, kapansin-pansin ang mga salitang panting, no? Ito yung paghahangad sa Panginoon. Parang ah, ginamit ng sumulat ng salmo na ito yung illustration ng isang usa na yung kanyang buhay ay nakadepend sa water, sa tubig na kanyang iinumin. At ganoon din ang sabi din po dito ng mga awit, sabi po nila na ang aking puso walang hibang hinahangad kung hindi ang Panginoon. At mapapansin natin yung progression no, mula doon sa kanyang naisin na yung kanyang paghangad, yung kanyang paghanap no ng presensya ng Panginoon, ito ay lalong tumitindi habang tumatagal no kasi dito sa pangalawang talata mapansin natin na sinabi niya dito, he is panting for God, he is thirsting for God, he is hungry for God, and this is about the living God, no, yung Diyos na buhay. Sa kanya, sa sarili niya, sa kanyang pananaw, yung Diyos na kanyang sinasamba ay hindi Diyos lamang ng kanyang katang-isip, kung hindi ito'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito natin mapansin din po yung sa panghuling bahagi ng pangalawang talata. Sabi nga niya, when shall I come and appear before God? So habang nagkakaroon siya ng pagnanasang patungkol sa mga bagay ng Diyos, sinabi niya dito, meron siyang tanong sa sarili niya, kailan ba? Kailan ba ako magkakaroon ng ganitong pagniniig sa ating Panginoon? Kaya purihin ang Diyos kung tayo ay nagkakaroon ng ganong uhaw sa Kanya. Because for all we know, lahat ng bagay sa mundo is just but temporary. Even yung buhay natin ay dinescribe ng Bible na para lang tayong with just a whip, no? Isang ihip ng hangin, isang bagay po na sandali lang po, hindi po tayo tatagal sa mundong ibabaw. Pero ang mahalaga po ay magkakaroon tayo na ugnayan sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na nagmamahal sa atin, sa Diyos na nagnanais ng pinakamabuti para sa atin. And what He wants from us is a relationship. He wants to develop that deeper, as we go along, deeper relationship with Him. At ito'y napakaganda sapagkat hindi po natin ito kaya sa ating sariling kalakasan. No? Dapat nating tandaan, lahat ng bagay, lahat ng mabuti, lahat ng mga may kinalaman sa ating buhay na pagsawalang hanggan ay hindi po sa effort ng tao, hindi po sa pamamagitan po ng reliyon, kung hindi sa pamamagitan ng tinatawag na grasya ng Diyos. Pag sinabing grasya ng Diyos, something that we receive from God that we don't deserve. No, hindi po tayo karapat-dapat. And yet, because of His goodness, because of His loving kindness, no, siya po yung nagkaloob sa atin, siya po nagbigay po ng pagkakataon na tayo mapalapit sa Kanya. All you have to do is acknowledge Him as our Lord and Savior. All you have to do is acknowledge Him as our God. Yun lamang po. At tayo po yung magpapasako po sa Kanya, knowing that He wants the best for us. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong palaala sa amin sa araw na ito, na tunay nga Panginoon o Diyos, anumang pagnanasa namin, anumang naisin namin na maging mapalapit sa iyo o Amang Banal, ay ito po ay dahilan po sa inyo pong pag-uudyok sa aming pong mga puso. Tulungan niyo po kami na lubusan po kami magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon din po kami ng puso na katulad po ng mga awit na ang kanilang naisin, ang naisin ng kanilang buhay ay makapiling ka. At mayroon pong pananabik na kung saan ay kayo po ay katagpuin sa panahon, Panginoon, ng pananalangin. Lord, thank you so much for this time as we commit to you ang aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral. As I pray, Father God, that may everyone who is part of this program, oh Lord, that they might encounter not only you, Father, but they would also be able to open their hearts and their minds, Lord, that they would maximize their time as we journey together
sa pag-aaral na ito, Panginoon. We look forward this coming June 2026 na, Panginoon, ang bawat isa ay maging ganap na LMT. Salamat po ng marami, O Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, there you go. At tayo ay magpapatuloy po ng ating pong activity for today. At kahapon, nagkaroon na po tayo ng pagbabalangkas patungkol doon sa pangalawang bahagi ng ating AO 2010-0034. Ano po muli ang AO 2010-0034? Ang kanya pong layunin ay bigyan po tayo ng guidance kung ano po yung nararapat nating paghandaan, ano po yung nararapat nating gawin, at ano po yung mga batayan, no? Kung tayo ipagkakalooban ng DOH ng lisensya, ano po yung guidance, no, when it comes to the practice of our profession. So ito, lahat ng ito ay kasama dito sa AO 2010-0034. Now, tulad nung nabanggit po natin, and in fact, if you are going to have a copy of the manual anytime, ang ating pong original po na implementing rules and regulations, ang implementing rules and regulations po ng ng Presidential Decree 856 Chapter 13, na ang kanyang pamagat ay massage clinics and sauna bath establishments. Ito ay, ang focus po niya is more on the physical structure, the physical attribute po ng isang massage clinic. Ayan po. Although mayroon din pong discussion about the massage therapist, pero hindi po siya ganun hindi po siya ganun kalalim, no? Unlike po sa AO 2010-0034, ito po ay amendment doon sa ating Yes, ito ay amendment doon sa existing na implementing rules and regulations under PD 856 Chapter 13. Kaya lang ito medyo mas detalyado na po yan, na mas detalyado na po siya. Kaya lang po, tulad nung napag-usapan po namin ni Doc Ferds, na kasama niyo po sa klaseng ito, sabi ko nga po sa kanya na kailangan nating ipag-pray na mayroong isang senador o isang congressman na magkaroon ng ng pasanin na malaman kung ano po yung mga challenges, kasi yung ating batas 1970s pa po yun, no, yung PD 856, and then yung 2010 ay nagkaroon ng AO amendment po doon sa implementing rules and regulations. Kaya lang po, yung kanyang mga panukala po doon ay hindi po pwedeng i-implement sapagkat nangailangan po ito ng isang batas. Yan po ang kulang po sa atin, no? Marami po tayong problema sa industry ng pagmamasahe. Kaya yun yung pasanin po natin na magkaroon po tayo ng isang bagong batas na kung saan ay mai-streamline, no? Ma-update yung mga pangyayari dito sa atin sa industriya ng pagmamasahe. So yun po yung ating pong pasanin. And as we move forward today, tuloy nating pag-aaralan, and then I will just be giving you highlights kung ano po yung mga dapat nating bigyan ng tuon. Sapagkat tulad po ng sinasabi po natin, napakadami po ng mga pagbabago sa ating pong panibago pong CEMT na under po sa Health Facilities, Services and Regulatory Bureau. Ito po yon, no? Kaya ang pinaka-latest na napag-usapan natin kahapon, ito po ay patungkol doon sa qualifications. Sino-sino po ang pwede pong maging o mag-a-apply para po sa massage licensure examinations. Mabilisan lang po. So tulad sinabi po natin, number 1, kinakailangan po na ang aplikante ay meron pong siya po ay Filipino citizen. Okay? And at least, ang sabi po dito, 18 years of age, no, at the time of the examination. Kaya kung ang applicant ay 17 years old, aantay niya po na maging 18-year-old po yan. 18 years old po siya, saka siya po pwedeng kumuha ng examination. And the next one is, kailangan po ng Certificate of Good Moral Character. Bakit po kinakailangan po yon? Sapagkat ito po ay, kailangan po siya, subalit dito po ay maaari po nating kunin po sa ating po mga barangay pinakamalapit po, o kung saan barangay po tayo nakatira. Iyon po yun. Ano po?
Dapat specific po yon that itong yung good moral character, and then naka-indicate po doon that this is for the DOH massage licensure examinations. And then ang pangatlo po ay kailangan po ng certificate of clearance. Dati-rati mapapansin po natin na ang certificate of clearance po ay kasama po yung provincial clearance, fiscal clearance, and then meron pong police clearance, things like those. Pero sa ngayon po, ang hinihingi lang po ng ating pong CEMT ay NBI clearance. Kaya dapat ito po ay kasama po within yung validity niya within the time frame or within the time na kung saan kayo kukuha ng examination. So which means dapat active po siya, valid po siya at the time of submission. At ang sumunod naman ay kailangan niyo mag-submit ng medical certificate. Okay, pag sinabing medical certificate, kinakailangan po ito ay nagmumula sa isang government facility, health facility. Ito ay nagmumula sa isang barangay health clinic kung mayroon kayo doon sa inyong malapit na area. Definitely, hindi po pwede po private doctor or private hospital ang panggagalingan po ng iyong medical certificate. Let me qualify. Nung sinabi ko po sa inyo kahapon na kailangan pong kumuha ng medical certificate, I would strongly recommend or strongly suggest na huwag kayong pumunta sa mga hospital. No, kahit may kaibigan pa po kayo sa hospital sapagkat iba po ang mga requirement. No, pag kayo po ay kukuha ng certificate, medical certificate sa government hospital, medyo sandamakmak po yung kanilang mga requirements na hingin sa iyo. Kaya mas maigi po tulad na nabanggit na natin na kayo ay tumungo sa pinakamalapit na barangay health clinic kung meron kayo doon sa area niyo po. Doon po kayo kumuha ng certificate, pero tulad ng nabanggit po natin, ang hahanapin din po muli ng DOH ay naka-indicate po fit to take the DOH massage licensure examination. So you have to make sure that this phrase is included. No, hindi lang po nakalagay doon na kayo ay physically fit, mentally fit, psychologically fit. Dapat po clearly indicated ang salitang fit to take the DOH massage licensure examinations. Now, kung sakasakali po kayo nakakuha na po ng certificate at it appears na hindi po nila nailagay po yung hinahanap na mga katagang yaon, pwede naman po na isulat kamay nyo na lang, no, i-add nyo dun sa pinakadulo, and then gawa nyo na initial, and then dalhin nyo dun sa doktor, and then pa-initial nyo din po. Pwede po yung ganoon. Pero hanggat maaari po, from the very beginning, kapag kayo ay kumuha ng medical certificate, ipa-indicate nyo na po. And it would be much better even na isulat nyo na po, no? Kayo na po magsulat, and then ibibigay nyo po doon sa kung sino man yung mag-prepare ng certificate na para ma-encode niya po doon yung katagang fit to take the DOH massage licensure examinations. Okay, moving on. He or she must be at least a high school graduate. Okay. Pag sinabi nating high school graduate, ibig sabihin po nun, kayo na aplikante, kayo bilang aplikante, kailangan either, ang pinaka-minimum requirement is a high school diploma. High school diploma. Or equivalent na yung ALS, no? Alternative Learning System na certificate na yung equivalent niya po is high school graduate. Pwede po yon. Now, question, pwede bang i-submit yung original? Please, huwag kayong magsasubmit ng original na document, particularly sa inyong diploma or sa inyong TOR, Transcript of Records sa college. Bakit po? Kasi ayaw nilang, hindi silang tatanggap anything that is original when it comes to these things. Kaya ang gagawin nyo po, ipaserox nyo po yung inyong diploma, ipaserox nyo po yung inyong TOR kung meron kayong ganon, and then dalhin nyo po kung saan kayo nag-aral, doon nyo po ipa-CCTC. Ibig sabihin po noon, papirmahan nyo po certified true copy. Yan. So dapat malinaw po yon. Kaya ko binanggit sa inyo na maaga pa lang ayusin nyo naman yung mga requirements kasi kadalasan ang problema po ay itong diploma or yung transcript of records. Okay? And then ang sumunod naman, he or she must submit a certificate of training
from any Department of Health accredited training provider o training institution. Ngayon, regarding this, kami po, ako po, o ang AUSA po ang mag-i-issue ng certificate, ang tawag po natin dyan, Certificate of Completion. Mean to say you've undergone the required training, you have undergone our evaluations, both the written evaluation and the oral practical evaluation. And since our setting is tayo ay nasa isang online program, kaya ang ating pong evaluation ng inyong oral practical will be based doon sa inyong isasubmit na 15-minute o 20-minute na kung saan ay nakapaloob yung 3 stages of massage. What are those? Ito yung pre-massage, massage proper, and post-massage. Okay, so dapat nandun po yun. And then sa massage proper, nakapaloob po yung 5 basic stroke manipulations. Ayan po. Except for Jensen, kasi ang Jensen I plan to do the evaluation face-to-face. No? Face-to-face po yung ating evaluation. But the rest of you, particularly yung mga kasamahan natin nasa Baguio, nasa Ilocos, at kung saan sa malalayong lugar, yung mga nasa Cebu and other far areas, kayo po ay may option at kayo po ay hindi lang option by the way, ito ay required na mag-submit po ng inyong video. So hanggang maaga po, gumawa na po kayo ng video at kung ano pong nagawa ninyong video, I would appreciate kung ito po ay inyo pong i-upload sa isang YouTube channel. Kung mayroon kayong YouTube channel, you upload that in your channel and then you will send to me yung link po ng inyo pong YouTube channel. Okay, so that would mean hindi ko po tatanggapin any raw video na ipapadala nyo sa AUSA. Kasi po pagka gano'n, mapupuno po yung aking hard drive at hindi na makakilos yung aking hard drive. Kaya mahalaga po, ano man yung inyong output, i-upload nyo po sa inyong YouTube channel and then you send it to me yung link ng inyong pong output. Now, pwede bang i-send nyo sa group chat? Hindi pwede. Okay? Kasi po, yan po ay individual na output. Kaya, yun pong inyong output, ipipm nyo po sa aking account, Benji Eugenio MPA. Okay? Ulitin ko, Benji Eugenio MPA. Doon nyo po isasubmit yung inyo pong output. Ayun po. So malino na po 'yun, ano po. Kaya wag niyo pong ano, ako na po ang bahala po nito, no. Ako na pong bahala nito kasi you will undergo training with me and then I will be giving examinations and then yun nga po yung aking requirements sa inyo sa inyong oral practical examinations. Now, having passed all this, then ako na po yung gagawa ng certificate of completion. Kasi po ako po yung magsasubmit or any of my representative in Manila mag-hand over sa DOH mismo ng mga documents na ito. Okay? Pero kailangan po maayos na po siya, no? And then in a little while, in a few days, magpapadala po ako ng checklist at yung checklist na yan ay inyo pong ipiprint out and then yung ayos po ng inyo pong mga documents will be based on how the checklist is going on. No? So paano po siya ilista po sa ating pong sa ating pong checklist. No? So pagka kayo po ready na mag-submit, mahalaga na kayo po ay mag-produce ng 2 folder, isang folder para sa DOH, another folder, photocopy po ng original for DOH. Ang inyo pong ihahanda, pareho po yung kanyang pagkasalansan, and then isama po niya, kalapit po niya doon, and then sa kanyo i-forward sa akin dito sa aking address, sa mailing address ko sa Jensen. Ayan po. Kaya kung hindi nyo po alam pa po yung ating mailing address, by the way, the name of the school is Asian Wellness and Spa Academy, owned and operated by Handspring Wellness and Spa Academy OPC. My address is, which I would be sending it to you, and I think napadala ko na sa inyo, number 10, Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Ayan po. Yan po yung ating address. No? So, I will forward it to you. Actually, i-forward ko yan sa ating group chat. Okay. The next one is certificate training and then kasama ka din po doon yung inyo pong
endorsement. No? So once I have already your documents, then I prepare the endorsement. Your names are included there if you're qualified, and then I will be the one to include that as well. Now, question. To those among you na hindi po nakapag-exam dati, for one reason or the other, mahalaga po na wag na ano po no na kayo po ay dumaan sa ating same procedure. Ibig sabihin po nag-enroll po kayo at ibig sabihin po gumawa din po kayo, nagpapatuloy kayo ng review, and you have to pass my exams as well. Kahit na po mayroon na po kayong tangan-tangan na certificate of completion. Walang pupunta sa DOH na bitbit po ang inyong certificate of completion at inyong mga documents directly without passing through the institution. Ayan po ha, kasi baka mamaya yung iba sa inyo kampanting-kampante kayo dahil meron naman kayong certificate of completion, dadalhin nyo ng document nyo doon kasi hahanapan kayo ng endorsement coming from a DOH accredited training institution. Ayun pong mahalaga po na inyo pong ang tawag nyo dapat nating i-consider. Okay? So, the others like the four passport photos, yun po, kailangan yung background po ay puti, no? Any color, basta white. And then nakalagay po sa ilalim po yung nameplate, nakalagay po sa baba ng inyong image sa inyong photo, ang panganyo pong complete name. Kung hindi po possible po yung ganon, pwede na po dapat nakasulat sa likuran ng inyo pong larawan yung inyong complete na pangalan. Okay? Wag kayong mag-assume na kasi naka-staple naman siya, intact na po yan, kahit walang pangalan, okay. Bakit po? Sa dami-dami ng mga documents na tinatanggap ang committee, baka mamaya malaglag yan at magkapalit kayo ng mukha, no, ng ibang mga estudyante. So, mahalaga po na kailangan may pong indicator, meron pong pangalan, kung pwede po yung nameplate, okay po, ilagay po ninyo. Kung hindi po pwede, ilagay po, isulat nyo po, sulat kamay sa likuran po na inyo pong picture. Ayan po. Okay? So, ang iba, alam ko ang iba sa inyo patapos na, almost complete na po. But kahit nahawak niyo na po, you just have to wait for my go signal. Kung okay na po, and then I'll send you the checklist and you arrange it accordingly, and then sa kanyo po ipapadala sa AUSA. Ngayon po, bago ko po makalimutan, yung inyo pong application form, hindi po manggagaling sa AUSA. Ito po ay yung ida-download sa anong bureau uli ang may hawak ng CEMT po natin? Ito po ay ito po ay Health Facilities and Services Regulatory Bureau, HFSRB. Sila po ang opisina na may hawak po ng current na Committee of Examiners for Massage Therapy na pinamunuan ni Engineer Annette B. Tan. Siya po yung Director 4 ng Health Facilities, Services and Regulatory Bureau. Okay. Now, doon niyo po i-download sa kanilang website, no? Pag tiningnan niyo kanilang website, meron pong portion po doon, downloadable forms. Okay? I-click niyo po 'yon and then hanapin niyo po yung massage application form. Yeah, parang ganun yung pagkapangalan. But don't ever confuse this one with the Committee of Embalmers. Para meron pong almost pareho po kasi yung larawan po yung application form ng ating pong massage therapy at doon po sa embalmers. Kaya talagang dapat tingnan nyo maigi po no, no? Naka-indicate po massage therapy na application form. Okay. Once na-download po nyo, okay, kumpletuhin nyo po yung detalye. Pag tinanong kayo ng designation, ang inyong designation is massage therapist. Pag tinanong po yung sa portion po ng training institution, tulad na sabi ko, Asian Wellness and Spa Academy. And then, kahit nawala na po yung operated by HAUSA kasi this is for DOH use naman, so pwede na po yung Asian Wellness and Spa Academy, open and close parenthesis, yung AUSA. And then yung ating pong address is tulad na nabanggit na po natin, number 10 Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Okay, I hope you're taking notes na po. Pagdating naman po sa registration po ng training institution, ito po ang ating registration number. Okay, it's number TI-11
dash number 10 dash 0016. Ulitin ko po, ang registration number po ng ating institution is TI. Ang ibig sabihin po ng TI, Training Institution, dash 11, dash number 10, dash 0016. Ayun po. And then, yung sa likuran, meron portion po doon na magtatambark po kayo. So don't miss that one, no? Magtatambark po kayo and then the signature. Once you have completed filling up the form, sa kanyo po dadalhin sa abogado, sa inyo pinakamalapit po na notaryo publiko, ipanotarize nyo po yan at yun po, at tingnan nyo po maigi, basahan nyo po na kumpleto na po yung detalye, sa kanya na po ipo-forward sa AUSA. Okay. So I hope that's very very clear. Okay. Okay. So tuloy tayo, no? Kung mayroon kong tanong, i-message niyo lang po ako sa chat box po ng Zoom. Okay, so I can read it immediately. Okay, there you are. So ngayon tuloy po tayo sa ating pong gagawin for today. And sandali burahin ko lang muna po yung mga nakasulat po dito. Okay. So tuloy po tayo for today. Where are we? Yeah. I know. Excited. Ayaw gumalaw yung aking slide uli. For a while. Yun. Okay. Yan. So, ito po yung mga subjects po, pero alam nyo naman po, no, na medyo ni-arrange po natin po yung mga required na mga subjects na yan, no. Dito po medyo nauna po yung nasa unang bahagi po yung anatomy, physiology, microbiology, and then you have the massage therapy, introduction to massage, the massage therapy application, and the practice of massage. So, medyo mayroong mga konting rearrangement tayong ginawa, no, kasi medyo hindi practical yung pagka-arrange po nung dito sa DOH. Now, the next one is the application and examination fees. No? Applicants must submit to the committee secretariat the prescribed application form. Now, this is not possible na kayo mismo magsasubmit. Kaya kami po ang magpa-process, isasabihin nyo po sa amin, screen namin yung inyong mga papel na maayos, titingnan po namin kung kumpleto na ba, kung ito po ay maganda po yung pagkasalansan na yan, and then before we submit that to DOH. Okay? So, ayun po, naka-indicate na rin po yung inyo pong requirement. And by the way, sa likuran po na inyo pong application form, nandun po yung iba pong mga detalye doon na mga requirements na inyo pong susundin. But just the same, I will be sending you the checklist no, para uniform po. Yung checklist na yan, yung pong pinakaunang page na inyo pong isasubmit na document. Yun po yung unang-unang page na ating pong dapat ilagay nyo po doon. No? Wag nyo pong ilagay doon sa cover ng yes. Pwede naman sa cover mismo ng inyong folder ilagay po yung first page na yun, na yung checklist na yun. Pero yung ayos niya, yung pagkasalansan niya will be arranged according to how it is being numbered sa loob po ng inyo pong checklist. Okay. Question, how much yung inyong babayaran? Dati-rati kasi covered na yan siya nung ating mga fees dito sa DOH doon sa inyo pong what's this? Doon po sa kasi ang payment scheme natin nung araw is dalawa po. Meron po tayong level 1, meron po tayong level 2. But for purposes na ma-streamline yung payment system, pinag-isa na natin. However, kung maalala nyo po, nag-usap po tayo, kapag umabot po ng 50, yung ating pong enrollees, ibabagsak ni Mr. Eugenio yung tuition mula sa 8,850 to flat rate na 7,000. But unfortunately, napag-alaman ko, yung talagang nag-enroll sa group chat, sobrang dami. No, umabot kayo ng 60 plus. Pero nung tininan ko po yung enrollment, yung nag-enroll, kukunti lang. Kaya, oh,
okey lang kahit na parang feeling ko na-scam ako dun, Okey. Sige lang, okey na yun, pasa-Diyos ko na lang. Oo, hindi ko na babawiin po yung tuition na 7,000 as against dun sa 8,850. Okey na po yun, ano po. Kaya lang po, pagdating po kasi medyo medyo kasi gagastos tayo dun sa Manila, we have to bring the document there personally, and then we have to, pay the DOH yung mga fees nila. Kaya ang akin na lang pong hilingin po sa inyo is yung ating pong processing fee, i-isolate na lang po natin, i-follow na lang po natin yung inyo pong ₱1,000, okay, for the processing fee. Question, lahat ba kayo required magbayad ng processing fee? The answer is no. Okay? Yung magbabayad lang po ng processing fee ay yung tiyak po na magko-qualify sa DOH. Ayan po ha, linawin ko po yon. Hindi po ako maniningil ng processing fee sa mga nag-apply, nag-enroll, nag-aral, ngunit hindi naman nag-submit ng documents, hindi naman nag-qualify sa exams ng AUSA, or hindi kayo, I wouldn't recommend you to DOH. Okay? So ulitin ko po, yung processing fee na hingin po natin dito, kasi po ito na po yung gastusin po ng DOH examination fee and so forth and so on, ay icha-charge lang natin doon po sa pupuwede na pong i-recommend. Okay? Pero I hope and I pray and always praying na lahat kayo, 'no, because in the past may mga 100% tayo na passing sa both sa written and practical exam. So, alam niyo ang ating Diyos ay Diyos na sumasagot ng panalangin, okay. Kaya yun po yung ating pong tatandaan, kaya lagi kong sinasabi sa inyo dapat positive kayo lagi, nag-aaral kayo lagi, nagpa-practice kayo madalas. I appreciate what the group of Dr. First is doing. Talagang ini-effort nila 'no, na magsasanay, magkikita po sila, and he even plans to go to Olongapo by himself. Shout out kay Doc Ferds para 'yan tuloy-tuloy na magkaroon po ng pagsasanay at paghahanda. And that's the spirit that I like 'no, bilang estudyante. Kasi pagdating sa training kasi hindi pupuwedeng lalamya-lamya kayo, lisensya po ang pinag-uusapan, eh. At alam niyo 'di ba, sinabi ko na sa inyo pagka may lisensya po kayo, alam niyo, you go places, I promise you, you go places 'no. Kasi ibang-iba po ang iba-iba po ang benefit na makukuha niyo po kapag kayo ay lisensyado ng kagawaran ng pangkalusugan. Lalo't higit siguro kung matupad po yung ating pinagpanalangin uli na maibalik na ang pumipirma ng lisensya ay hindi lamang po yung chairperson ng CMT, kung hindi yung mismo ang Secretary of Health, 'no? Kasi for a time, ang pumipirma talaga ng ating lisensya ay yung Secretary of Health ng DOH, ng Kagawaran ng Pangkalusugan, okey. So tuloy po tayo. The scope of the examination as we can see here is or as follows, 'no? Ito na po yung theoretical and practical, 'no? Theoretical and oral practical examination. Yung inyo pong theoretical is composed of 100 questions. 100 questions, and you will answer these questions for dati po 4 hours pero ngayon 3 hours. But 3 hours for 100 questions is really more than enough. Kaya ayun, huwag kayong nagmamadali, huwag kayong nagpa-panic 'no. To some of you na nai-introduce ko na po sa inyo the way you answer the exams ng DOH, things like those 'no. Ulitin ko po, kailangan po mag-skim po kayo, basahin niyo po, sagutin niyo po yung kaya niyong sagutin, and then skip lang kayo na skip hanggang sa matapos niyo po kung yung 100, and then the next time around you start making your analysis, and then yung po tuloy-tuloy po, dire-diretso po, and kung ano po yung kayang sagutin, sagutin niyo po. Huwag kayong mag-stick sa isang question na mahirap sagutin, lalo na kung walang kayong prior knowledge, wala kayong kiide-ideya, 'no? Kaya gano'n lang po yung gagawin po natin, because as you do so, you're increasing your faith, you're increasing your beliefs in yourself na, "Okey 'to, maipapasa ko na yung exam ng DOH," 'no? And then yung pinakahuli, pagka sinabi ng assessor, "Time's up," then you just have to block your answer. Wag ka nang mag-isip kasi wala ng panahon mag-isip dahil you have to submit already your exam answer sheet, ika nga, then iba-block niyo na lang po, 'no? So, mamimili na lang kayo ng inyong favorite letter mula sa A, B, C. A, B, C, D, 'no? Kasi apat na choices ng sagot.
Okay? And then mabilisan lang po kapag kayo ay namimili ng sagot, bilang katuruan po sa amin sa mga institutions, ang sabi po lagi sa amin, kapag mayroong apat na choices, no, sa answer key, kapag may apat na choices, automatic po yan, dalawa po ay talagang hindi po kasama sa tamang sagot. Dalawa lang po yung pagpipilian. At sa dalawang yan po, diyan kayo po mag-a-analyze. Ano po yung pinakaangkop, ano yung pinakamalapit na sagot doon sa tanong na ibinigay sa inyo. Okay, and then ulitin ko rin pong sabihin na ang inyo pong exam sa DOH nowadays, ulitin ko po, nowadays, ibig sabihin po sa kasalukuyan, kayo po ay dadaan po sa isang typical o type ng questioning or test question na ito po ay punong-puno ng analysis. Pag sinabing analysis, kailangan pag-isipan nyo maigi kung paano po i-apply yung inyong mga natutunan mula sa AUSA, yung inyong natutunan sa training na ito in practical terms. Ayun po. Kaya wala na po yung mga panahon na kailangan yung ang dami-dami yung i-memorize, no? I've been through that, no? Ang daming i-memorize, ang dami mo kailangan i-enumerate, ang dami mo kailangan i-match types ng mga questions. Pero ngayon, lo and behold, things are easier. Things are easier. For as long as you know what you're doing, for as long as you understand the concepts and the ideas, and then you know how to apply it in actual, in reality, in practical terms. Ayan po. Ganun po yung approach po ng DOH. Kaya mahalaga-mahalaga po na nai-internalize nyo. Kaya ako, I'm taking my time to explain things to you. I'm taking my time to really make you understand the matters at hand para pagdating po ng DOH, may din po ninyo, marunong po kayo paano i-handle ang mga tanong. Question, Sir, yung mga binibigyan nyo po na weekly quizzes, pwede po yun po yung pag-aralan namin. Sa akin, okay po yun. Kaya lang po uli, tulad sinasabi natin, wag na wag niyong i-memorize kung ano yung mga question at ano yung sagot doon sa ating weekly quizzes. Okay? Ang purpose lamang po noon ay para ma-orient po kayo. Ang purpose lamang po noon ay masanay kayo na mag-analyze. Ang purpose lamang po noon para you get familiarized doon sa mga maaring itanong sa inyo pong exam sa DOH. Ayun po. Kaya ano po, ang pansin ko rin po yung question po sa theoretical, may idadala nyo po sa oral practical exam. Kaya lang po, ang kagandahan po ng oral practical exam naman po ngayon is, ayan, ah, per my observation, hindi po sila kasing toxic nung araw. Ulitin ko po, yung exam po sa oral practical, hindi po kasing toxic nung araw. Bakit po? Kasi sa ngayon napansin ko po namin sa ilalim po ng pamumuno ni Engineer Tan, no, yung ating bagong chairperson ng CEMT, Committee of Examiners for Massage Therapy, ang kanila po sila mismong tumutulong i-guide yung estudyante upang sa gayon ay masatisfy yung kanilang mga hinahanap para kayo ay maipasa sa oral practical examination. But that doesn't mean, I should say, na hindi nyo na kailangang pag-isipan ng maigi yung oral practical. No. Kailangan nyo pong gawin na maigi, kailangan i-familiarize nyo na maigi, kailangan i-practice nyo na madalas upang sa gayon, ano mang ibabato sa inyo, ano mang mga ipapagawa sa inyo ay madali nyo ma-perform, madali nyo magawa. No? Kaya kung kayo'y nangangamba, ang iba kasi ang laging dahilan Sir, papaano po yan? Senior citizen na po ako. Makakalimutan ko na po yung aking pong gagawin. For as long as you know, you are familiar with everything from the effleurance, petersals, friction, tapotment, and vibration. Pagkakabisado nyo na po yung mga variations, and then you have an idea kung ano yung rationale ng bawat isa, kapatid, huwag kang mangamba. Kasi si Aseso ang mag-guide sa iyo kung in case lang mayroon kayong nakalimutang mga detalye na inyo pong 5 basic stroke manipulation. Okay? So just the same, you perform the pre-massage, you perform the massage proper and the post-massage. Everything you have to do, everything you have to perform, but do not ever worry na baka pag may nakalimutan kayo, no way na kayo maging LMT. Kasi po, tutulungan po kayo. Pero like what I've been telling over and over again, huwag niyong kalimutan mag-pray. Kasi iba po ang nagagawa ng panalangin. No? It opens door and God is able to answer our prayers. No? Kaya panalangin, panalangin, panalangin po. Okay, so there you are.
And I think that's all about the ano natin sa ating pong examination sa DOH. Tuloy po tayo uh, for a while. Okay. Ang passing grade, huwag na natin pag-usapan po, alam naman po ninyo, it's 75, no? Minimum, ito po ay nakalagay pala. 75% po yung theoretical, 75% din po yung oral practical examination. That's self-explanatory. The next one is, yun, Certificate of Registration. Ano po yung Certificate of Registration? Tulad po ng sinabi po natin, ang inyo pong lisensya, ang kanyang katawagan po sa DOH ay hindi po license. Kung hindi po, ito po ay Certificate of Registration or COR. Ayan po. Ayan, COR po. Okay, so yun po yung i-issue po sa inyo. And ang flow po ngayon, tulad sinasabi po natin, mabilisan po si komite, no? That's what I like for the sa present committee na kanilang ginagawa. Kasi mabilis po silang kumilos. Mabilis po lang ginaganap po yung practical exam, yung written exam, practical exam, then the taking, and then the release of your COR. Okay? Kaya yun, I really thank God for them, no? Kasi unlike nung panahon, talagang mahaba po yung proseso. Mahaba po yung gap ng written exam, practical exam, and then the taking and the release of the license. Kaya minsan umabot pa ng 2 taon. Okay? Pero ngayon mabilis po silang kumilos. So I thank God for that. Okay. Yung inyo pong license or the COR is valid only for 3 years. 3 taon lang po siyang valid. Ibig sabihin po no, kung kayo po ay LMT this year, 2026, 27, 28, 29, yun po hanggang 29, 2029. Okay. 26, today can 26, 27, 28, no? Kung ang date of reckoning is this year. Kasi hindi ko pa nakakuha talaga kung ano ba this year or next year ba yung date of reckoning. Pero sa ating pong AO na ito, ang kanila pong basis for counting the period of your validity ng lisensya is through your birth date. Pero meron pong nilabas po na bago pong advisory ang DOH, hindi na po through birth date, kung hindi through through the year, by year na po siya, no? Fiscal year, ika nga. So 2026, 2027, 2028. So that will be the validity period of your COR or the Certificate of Registration. Ayun po ha. So somewhere in this AO may naka-indicate po yung date of year o date birth date na basis. Inalis na po nila 'yan, no, kasi medyo masalimuot nga naman, no, kasi ang dami compute pa nila yung ganon. So by year na lang, by year. Now, question, where is that? Okay. It's somewhere there na after 3 years, meron kayong grace period na 2 taon. No? 2 taon. Ibig sabihin po nun, you have to make sure na pag nag-expire yung license ninyo on the third year, dapat between the time na nag-expire hanggang 2 years thereafter, pag-renew ninyo. Kasi po mga kaibigan kapatid, pag hindi nyo po na-renew within those prescribed 5-year period, 5 years, ang maging pangalan po na inyo pong license ay invalid. Okay? Invalid. And that would mean there is no way na kayo po ay makapag-renew na, and that would mean you have to come back again to training, to your assessment bago kayo mabigyan po ng bagong lisensya. No? Kaya very you have to really mind yung inyo pong validity na lisensya and the time na kailangan kayong magre-renew. Now, ano po ang mga kailangan ninyong gawin kapag kayo po ay nag-renew na inyo pong lisensya? Tunghayan po natin po dito yung mga requirements. Okay, so ang iba kasi nagtatanong, Sir, pagka nag-renew ba, magti-training uli? Okay, ang sagot ko po dyan ay may training pero slight na lang. Ulitin ko po, may training pero slight na lang. Ang katawagan po dyan, 30 credit units. Okay, so ano po yung mga hanapin?
Ang hanapin po ay inyo pong medical certificate. So, ito po, no? So, ayan. Health certificate, current professional tax receipt. Ano po yung CPR o CPT, I'm sorry, no? Or PTR. CPT. PTR. Ang PTR, ito po yung professional tax receipt. Saan po yan kukunin? Saan po kayo magbabayad? Doon po kayo magbabayad sa inyo pong local na treasurer's office. No? Kasi po parang tax po yan eh. No? Hindi parang tax po siya. Okay? Kaya lang po ang iba yung tawag ng ibang LGU, hindi po professional tax receipt. Eh. They have other names for that. But just the same, yun yung sabihin niyo po sa inyo pong treasurer's office and then bibigyan po kayo ng PTR or any equivalent na within 3 years babayaran niyo po yun. Ano po, yearly po. Huwag kayong mag-alala, nung sa nakalipas na ako yung nag-renew, ang bayaran pa rin po ay mga nasa 100 per year, no? So that's 300 almost within that range po sa inyo pong renewal. Okay? Yung inyo pong current tax certificate which is the your cedula and the receipt of registration. Ito sa DOS na po ito. Mga 100 na higit lang po. I think 150. Ito pong bayarin po ninyo. But you will only pay this pagka pumunta na kayong DOH at doon nyo po isasubmit nyo na po yung inyo pong mga requirements. And by the way, ang inyo pong application form, doon nyo rin po kukunin sa DOH. Now, question, anong DOH bang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan po pagdating po sa renewal ay DOH Regional Office or sometimes called as CHD, Center for Health Development. And this is in the region. Huwag kayong pumunta sa central office ng DOH. No, hindi kayo papansinin po doon pagdating po na inyong renewal. You have to go to the region o DOH regional office which you are under. Kung saan po kayo regional office na namamalagi, doon po kayo magre-renew na inyo pong lisensya. Okay? Ayan. Ito na po yung Certificate of Continuing Education. Saan po yan manggagaling? Ito po yung 30 credit units po natin which your institution, AUSA or any DOH accredited institution is allowed to do the issuance of the certificate. No? So, ayan po, pwede po kayong bumalik sa akin at mag-uusap tayo and then well, normally pagka estudyante ng AUSA, nagbibigay tayo ng special rate. No? I make sure that I give you special rate. And by the way, yung ating pong continuing education is being done via Zoom. Okay, via Zoom po siya. At wala namang siyang problema, no? Through the years, wala naman naging problema po yung ating pong ganong setup. Okay? So, ayun po, when all the requirements for order, yeah. So, validity, ito na po ay manggagaling na po ito sa DOH. Sila na po mag-indicate kung kailan po valid muli yung inyo pong panibagong lisensya. Okay? The regional health director concerned shall submit the list of renewed license. That's their staff already. Sila na po ay mag-i-issue po kung sino-sino po ang mabibigyan po ng sino po nabigyan ng lisensya for o ng renewal for that particular year. Okay, now, tungo po tayo sa isang napakaganda uli na topic po ng ating pong Ayan, ng ating pong pag-aaral, ito na ngayon ay suspension or revocation of the certificate of registration. Ayan, okay, makinig kayo mabuti. Okay, lagi nating tandaan, katulad po ng sinasabi ng iba, your license is not a right. No? Yung lisensya po, hindi po yung karapatan. Ang lisensya ay isang pribilehiyo. Pag sinabi nating pribilehiyo, the government at any given time for due reason of with due cause, pwede nilang bawiin yung inyong lisensya. No? Kapag napatunayan that any of these elements are being violated on. Okay, so ano po yan? Ito po yung una po. Number 1, conviction of any court by a court of competent jurisdiction of any criminal offense involving moral turpitude. So, ibig sabihin nun, mayroong pong sentensya na natanggap po kayo galing po sa isang korte, no? Galing po sa isang korte at ang kanyang nature ng conviction is criminal. Particularly, yung may kinalaman sa moral turpitude. Okay, so this is the word here.
moral turpitude. Ano po ibig sabihin ng moral turpitude? O, hindi po to ano hindi po to biro sapagkat pag sinabing moral turpitude ay may kinalaman sa ating behavior, no? Mga yung sinasabing morality, no? So alam naman po natin kung ano yung mga bagay na yon, but yun, for example, kapag ikaw ay nahuli na nagnakaw, that's moral turpitude, then pwede ka, no? Pwedeng matanggal yung lisensya, or ikaw ay nagkaroon ng problema ah, sa sa asawa ng may asawa, that's again a moral turpitude thing, no? So anything that is similar to this na conviction from the court will be a ground para kayo ay matanggalan ng lisensya. The next one is insanity. Ayun. Nung kayo kumukuha ng exam, matino pa kayo, no? Pero nung naging LMT na kayo, naku, may natanggal na mga tornilyo, no? So nagkaroon na ng problema emotionally, psychologically, gano'n. So gano'n na po. Kaya 'pag napatunayan ng korte na kayo ay meron pong ganitong case of insanity, then pwede po kayong tanggalan ng lisensya. Okay. The next one is fraud in acquisition of the renewal of certificate of registration. Ano pong ibig sabihin po nun? 'Pag sinabi nating fraud, ito ay mayroon pong elemento po ng pandaraya, no? Halimbawa, yung iba sa atin, no, hindi actually hindi naman wala naman ako in-encounter na ganito, pero 'di po ba alam naman po natin sa Manila pagdating po sa mga pekeng mga document, meron po isang lugar diyan talagang talamak po 'yan. Sila pong gumagaw po halos kasing kasing ano po, kasing ganda po ng original. Okay? So, what I'm saying here is the moment you submit any document and which was done in a fraudulent manner, ibig sabihin po nun may elemento pong pandaraya, pwede pong ground, no? Pwede pong ground yan na tanggalan kayo ng lisensya. Okay, the next one is gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of profession. So pag sinabing gross negligence, naging mapabaya, no? Sa halip na massage oil ang ginamit, nagamit po niya yung used car oil, yung gano'n, no? Negligence po 'yan. Ano po? Ay kasi madilim eh. Ay kasi hindi ko alam eh. May nagpalit po ng lagayan eh. Ganun, ganun. But just the same, if you proven to have violated this, if you proven to have been negligent, then pwede po yan maging dahilan, no? Ignorance or incompetence. So, ibig sabihin nung ignorance is talagang aanga-anga ka na, no? I do not know what happened with you, or naging incompetent, no? Hindi ka na marunong maghagod na maayos. Sa halip na kamay ang gagamitin mo, iba na yung ginamit mo. Gumamit ka na kung ano-ano. Then that is a ground for you to be, for your license to be revoked by the Department of Health. But just the same, no? Maaring suspension muna and then saka i-revoke. Addiction to alcoholic drinks and prohibited drugs. Yan, no? Nung una, medyo okay ka pa, pero bandang huli, naku, napasama ka sa mga tao na ano, na mahilig magbisyo. Ayan po, napasama ka. And then napatunayan na, ayun po, ba't ay sumama yung aking mga ano? Sige, alisin ko na lang muna po. Yan, yan, yan. Okay. Okay. So, yan. That could be a ground, no? Another one is false or unethical advertisement. Uh, Simula nung LMT ka, sa halip na ilagay mo sa pangalan mo, Juan Tampulano, LMT, dinugtungan mo ngayon, Dr. Juan Tampulano. Ngayon, no? May, nilagyan na ng doktor. So that's a false advertisement. No? Namimigay ka ng calling card, yun na po yung pangalan mo, yung katawagan sa iyo. So bawal po yan. Ano po? Anything that falls under this, false or unethical advertisement and practice, pwede po maging ground para tanggalan ka na lisensya. The next one is incapacity that will impair the performance of duty as a massage therapist. Ito medyo gray area sa akin. Okay? What do you mean by physical incapacity? Kasi halimbawa, ipalayo nawa ng Panginoon pangyayari, nadisgrasya ka, naputulan yung kamay mo, naputulan ka ng kamay, natural hindi ka na makapagmamasahe. Pero I do not know kung i-ground nila yun para tanggalan ka ng lisensya kasi kahit nawala ka ng kamay, pwede ka naman magturo. I do not know. Verbal siguro, lectures, gano'n. Pero I really don't know. For me, gray area po yung physical incapacity. Ano po? Kasi ever since naman, wala din tayong
case study on this. Wala tayong encounter na someone who went through this and then natanggal ang lisensya niya simply because he or she is proven to be physically incapacitated. Okay? The next one is failure to revise. Ayan po, ito na po yung sinasabi natin, 5 years. Okay? Pag hindi nyo po na-renew yung lisensya, naging pabaya po kayo, nakalimutan nyo po, nag-abroad kayo, and then nawala sa isip ninyo, and then only to find out, more than 5 years na po na hindi na-renew yung lisensya, then magiging, hindi lang po siya suspended, kung hindi, suspension, ito ay invalid, marirevoke na po yung inyo pong lisensya. At ito po ang isang gray area na rin po. Any analogous grounds affecting the occupation. So very vague, no? Hindi siya malinaw. Ano pang bagay na pag sinabi nating analogous, tama ba yung pronunciation ko? Analogous, kapariha, no? Similar, yon. Similar grounds affecting the occupation, pwede pong matanggalan ng lisensya. Question, Sir, assuming na ako po ay guilty ng any of the above, no? Ibig sabihin po na automatic ba na mawawalan ako ng lisensya? The answer is no. It will only happen kapag mayroon pong nag-complain. Yun po. Following the same standard, mayroon pong sworn statement and then notarized ng abogado and then isasubmit sa DOH with complete yun nga ng mga yung requirement na yon, no? Notaryado po siya, may detalye po maayos and then may pirma po ng complainant. Hindi po siya automatic, no? Hindi po siya automatic. Anyone could file a complaint and then attach all the necessary document and then once proven, kayo po ay matatanggalan ng lisensya. Question, ano ba yung process? Can you go directly to CEMT to complain? The answer is no. The normal process, the usual process is you go to your nearest na CHD or regional office ng DOH. That is where you file your complaint. No? And then they will act on it and then either they will reject it, they will accept it and forward it to DOH Manila to the central office, then the Manila people will be the one to act on it, whether they agree on it or whatever, no? So that's their call. That's their call. Okay. So tuloy po tayo. Ayun, what time is it now? It's 12:55. Nako, mga kaibigan, mahaba-haba po itong practice of massage at marami pong talakayin po tayo dito, no? So ako, I would beg your indulgence. I will not discuss this kasi sa ngayon, no, too late na pag-usapan po natin. Itong medyo madugo po sa akin po yan eh. Marami pong mga issue po regarding sa Section 5, the practice of massage. Okay? So ito po yung kumbaga expectation ng DOH sa atin, no? And once you have violated any of this, pwede ito maging ground for your any complaint that will be filed against you. Okay? So right now, I will open the floor for question and answer. Burahin ko lang muna. And then, ayun po, if you have any question, any concern, anything that you would like to hear from or know about, then you let me know. Kung medyo shy po kayo, pwede nyo pong i-chat po sa ating chat room sa Zoom and then I will answer that. Okay? Ma'am Faye, you are around. Congratulations. Welcome po, Ma'am Faye. We miss you. Nakamute po kayo, ma'am. Hi, ma'am. Ma'am Faye. Nakamute ka, ma'am eh. Paki-unmute, ma'am. Yes. And I yes, was here yesterday too, only I didn't sign in till like 12:15, but I was using my cell phone, so I guess you cannot see me yesterday. So today I was really prepared because I was running late. So yeah. I got the ID and the password for the Zoom. Okay. So Sige, I ma'am. listened to you yesterday. Good. Okay. Ma'am, do you have any clarifications or questions or something that, bothers your mind regarding your exam? No, I don't, except that I just need to start gathering all the papers required for the application. Okay. And so the fee is 1,000, right? 1,000 pesos. That's including everything, the processing and everything for the application for the exam. That would be at the time na
once you're done already with the training and then your papers are intact, Yeah. and then that's ready for submission to DOH. So I wouldn't ask anything from anyone unless the requirements are complete and ready for submission to DOH. Ayun Okay, po. may I ask, I know in my case, I already told you, Mm-mm. is this class for the whole month of February and March or just February? Feb and March. Okay, Yes. daily. So it Yes. becomes 60 hours. Okay, Yes. all To right. complete the 60-hour requirement. Okay. Okay. Yeah, so I can attend all the 60 hours because I'm here. But Yes. but I was thinking that I'll go ahead and prepare the required papers so I can mail it to you before I leave. Yes. I will appreciate that, ma'am. Yeah, Okay. that's what I'm gonna So, do. yes, yes, yes. And Okay. also the payment, so that way you can just do your part and my part will all be done. And Okay. the fee of Yeah, yeah. 1,000. Okay. Yes, no problem. Okay, All thank you right. so much. Thank you. Welcome once again, Ma'am Fe. Doc Ferds, Thanks. yes, Doc Ferds, do you have anything to add? Do you have any question, Doc Ferds? Naka-mute na, paki-unmute po. Ayan, go ahead po. Okay. Good morning, Sir Benji and Oo. classmates. Yan ko lang po, no, kasi may isa tayong classmate dito na Opo. nagkaroon ng problema. Sabi niya, hindi daw siya makakatake ng LMT exam dahil wala siya pa nung pumunta pa ng province. Opo. Ito, sinishare ko lang para for the sake dun sa mga kaklase natin na baka may mga problema. Sabi Opo. ko sa kanya, you don't need to go to the province para i-authenticate mo yung diploma mo. Yes. Pumunta ka lang sa DepEd head office para magawa mo ito. At Okay. kahapon nagawa niya. So sa Okay. mga kasama natin na problema, hindi mo kailangan pumunta doon sa pinag-graduatean mo na eskwelahan. So punta ka lang sa head office ng DepEd o kaya ng CHED para ma-authenticate yung mga tawag doon, transit of records. Okay. Yun lang po, Sir Oh, that's Benji, good. para lang That's makatulong good. tayo. That's good. That's good news. That's good. Oo. Kasi yun nga if you are in Manila and then your documents are in Zamboanga, so that's way too far, no? Para mag-ayos ang document. That's a good thing, no? At least coming from from DepEd or CH CHED, na sila yung mag-authenticate. Okay, pumapayag pala sila, Doc? Yes, oo. Kasi may mga lahat ng graduate sila, meron silang kopya ng proof na sila na-graduate doon sa CHED saka sa DepEd. Okay. Pag Okay, high good school, news. DepEd. Yan. Kapag naman college, sa CHED. Sa chat. Okay, sige po. Bigyan natin ng 3 bagsak si Doc Ferds. Thank you, What's a Doc Ferds. check? Center for Health Higher Education. Po. That's in Quezon City. I think Nasa nasa Novaliches sila. Novaliches na po. Novaliches na. Mm-mm. Okay. Kasi it used to be near my area sa Holy Spirit nung araw. Lumipat Oo, na. dati malapit lang po. Ngayon medyo malayo na. Dapat na Okay. Novaliches. Sige, that's a good thing, no? So, okay. Yun po, reinforce natin yung sinabi ni Doc First, kung kayo po ay may problema kung kayo po ay malayo, kung saan po kayo nag-aral po ng high school o ng inyong pong college, yun na po, pwede na po directly pumunta kayo sa DepEd or sa CHED. DepEd kapag high school and then CHED kapag college level. Okay. Sige, thank you so much, Doc, for that. And any question, anything else? Meron bang kayong gustong pag-usapan natin before we go? Our time check is 1:01 already. Wala na? Malinaw na po? So tomorrow, tuloy natin yung ating discussion. We will be talking about the practice of massage according to DOH. Ano po yung mga do's and don'ts when it comes to how you practice your profession, no? So para mindful po tayo, ano po yung mga parameters na pwede tayong gumalaw at mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin bilang license po ng kagawaran ng pangkalusugan. Okay, having said that, maraming salamat po muli. Thank you so much, class, for
your presence today. Right now we are 32. Ayan, so praise God. And again, see you tomorrow, same time. If you could come early, we could do a devotion together. It would be much better. Ano po? Para dire-diretso po tayo in time for your training. Okay, so having said that, maraming salamat po muli. God bless and Okay, thank you all God the bless time. you. Thank you. See you Okay, thank tomorrow. you. Bye-bye po. Okay, bye. Arigato.